natataranta at nababangag lalo. Natataranta at nababangag. Okay, ito, pakinggan nyo ha. Merong pinadala Yun. si Bangag Jr. papunta kay Inday Sara. Oh. Very recent to. Inaareglo si Inday Sara. Kinakausap ngayon si Sara dahil alam nyo kung anong sinabi kay Inday. At mensahe ni Bangag. Oh. Sabi niya, areglohan daw, magbati na lang daw. Mag-reconcile daw sila. Yes! Galing. Mag-reconcile. Gusto makipag-reconcile na ni Ikot. Pwede po tangina mo, Marcos Jr. Bangag ka. Buha ka ng ina. Lumayas ka. Confidential source namin na gusto makipag-ayos ni Marcos Atty. Jr. Harry kay Roque BP na Sara. yan, No? Well, siyempre, kilala ko na yan si BP Sara. Yes. Tapos na. That train has left. Yeah. Wala nang balikan yan. Yes, Ang gusto ni totoo yan. Inday Sara ngayon, katarungan sa nangyari sa kanyang ama na hanggang ngayon nakakulong Hindi doon na sa mababawi. dahig. At talaga namang hindi yan magpapatawad. Kaya takot na takot na sila ngayon, nanginginig na sila. Dahil baka Takot na, mamaya lahat ang nanginginig plano na. nila hindi pa rin umepekto at maging presidente pa rin, lagod na sila. Pero wag po Yes. kayong magkaroon ng misimpression Ayan, or wag yung isipin na ang pag-asa nilang natin ng eleksyon. Yes. Karapatan po natin na tuldukan Yes. ang Mas Marcos maganda, mas administration maaga. maski wala pang Tuldukan pa rin. 2028 dahil siya po ay Tama bangag. itong sinasabi Dahil ko siya ni po ay Atty. wala ng Harry. kakayahan. Yan po ay karapatan natin. Hindi po yan incitement to sedition. Yes. Nasa saligang batas po yan. Kaya, maski meron ng eleksyon na dapat paghandaan, kung po pwede pa rin natin tuldukan ang reign of the bangags, kinakailangan gawin po natin yan. Yeah. So, ayan, di ba? Sinabi rin ni Atty. Harry Roque. Kasi sinasabi rin to ni Maharlika talaga, noon pa na talagang, nagpapadala ng tao si Bangag kay BP Sara para sila mag-reconcile, parang magbati na sila. Noon pa to, tapos ngayon, eto na naman kay Atty. Harry Roque, talagang kino-confirm niya na gusto ni, talagang, mabubudol talaga to makapal talagang pagmumukha nito Sa lahat ng ginawa nyo kay BP Sara, tapos yung ginawa nyo kay PRRD, wala kayong kapatawaran. Hanggang ngayon, yung ginawa nyo, bukod dun sa mga Duterte, yung ginawa nyong corruption, walang kapatawaran yun sa mga Pilipino. Yung ginagawa nyo ngayon, na hanggang ngayon, ginagawa nyong tanga at nakanganga. Yung mga tao dun sa hinihintay nilang resulta dun sa mga pinapangako nyo na may makukulong, nya, di ba? Yung mga ganyan. Kaya kung totoo man tong sinasabi nila na to, kasi parang hindi naman nila kinu-confirm kasi pero dun sa nila, sa source nila galing, hindi naman natin alam kung sino yung source na yun. Ang kapal naman talaga ng pagmumukha nila, no? Na, grabe, wala na pa talagang kahihiyan. Nagagawin nyo pa yan. Nakita nyo na yung galit ni BP Sara sa mga pinagagawa nyo sa kanya, tapos ngayon, sasabihin nyo na magbati. Naku po, malabo pa sa sabaw ng pusit. Mayroong natataranta at nababangag lalo. Natataranta at nababangag. Okay, ito, pakinggan nyo ha. Merong Grabe, no? pinadala si Bangag Jr. na emisaryo papunta kay Inday Sara. Very recent to. Inaareglo si Inday Sara, pero for sure hindi na magtitiwala dyan si Inday. Sabi nga ni Inday, hindi na talaga. Never again. Sinabi na yan ni BP Sara. Kinakausap ngayon si Sara dahil hindi nagpapatinag si Inday Sarang astig. Alam nyo kung anong sinabi kay Inday. At mensahe ni Bangag. Sabi niya, areglohan daw, magbati na lang daw. Areglohin Mag-reconcile mo daw mukha sila. mo. Yes! Mag-reconcile. Gusto makipag-reconcile na ni Ikot. Pwede po tangina mo, Marcos Jr. Napagmura ka tuloy. Hindi ka lang under desire. Inutil ka. Bangag ka. Lahat-lahat ng na. ina. Lumayas ka na. Confidential source Lumayas namin ka na na dyan. gusto makipag-ayos ni Marcos Jr. kay BP Sara. No? Yan, confidential Siyempre, source kilala ko na nila. yan si BP Sara. Hindi rin. Tapos na. Yes, That train wala nang has balikan left. yan. Wala nang balikan yan. Ang gusto ni Inday Sara ngayon, katarungan sa nangyari Yes, sa kanyang ama true. na hanggang ngayon nakakulong doon sa dahig. At Wala yung talaga ginawa namang nyo, nako. hindi yan magpapatawad. Kaya Wala, takot walang na takot na sila kapatawaran ngayon, yung ginawa nanginginig na nila. sila. Dahil baka mamaya lahat ng plano nila hindi pa rin umepekto at maging presidente pa rin. Yes, lagod na sila. gagawin Pero talaga alam mo, nila lahat. Si Bibi Sara naman ay isang Kristiyano. Pagkapat alam ko na pareho kaming horse at ang aming mga Horse pala Chinese si horoscope na talagang malakas ang dating. Unlike me, yung pagiging horse niya ay mas kalmado. Ako
talaga, Yes, Esther. kalmado. Pero ako talaga, I'm so happy today na in-announce ni Inday Sara yon. At least, Okay. may manilaw na tayong kanina. Ipag-asa na! Yes. Although ako, Hindi ano, na mga pipilitin 2028, tumakbo. Kung kaya natin patalsikin pa rin ngayon, Mga karapatan natin pagkasigaw yun. natin. People power na sa saligang batas yan kasi feeling ko, lahat gagawin nila para Yes, hindi pero na maging nakakapangamba presidente pa rin yung si Sara. election eh. Hanggang maalis natin ang paghawak nila sa mga makina, Yes, wala talagang yun, garansya na nakakaano yan eh, magkakaroon ng nakakatakot honest to goodness din na yan. eleksyon. Kaya mga tao, mga people, kung kaya pa rin natin, people power Yan is ang lagi sinasabi din people ni- power pa rin natin yan si Ni Atty. Harry. Yeah. at ang tingin ko ngayon na kinakailangan natin katarungan para sa taong bayan laban sa mga kasalanan ng mga Yes. Marcoses. At pasensyahan na, Manang Ivy, talagang napakalaki ng kasalanan niyo. Pero Yes, kung kayong true. magkaroon ng misimpression or huwag niyong isipin na ang pag-asa na lang natin ng eleksyon. Yes, true. Karapatan po natin na tuldukan ang Marcos administration. Yes, hanggat mas kailangan maaari. 2028, Hanggat maaga pa. dahil siya po ay Para mas baka, matagal si VP dahil siya po ay Sara. wala ng kakayahan. Yan po ay karapatan natin. Hindi po yan incitement to sedition. Nasa saligang batas po yan. Kaya, Yes. maski meron ng eleksyon na dapat paghandaan, kung po pwede pa rin natin tuldukan ang reign of tuldukan. the bangags, kinakailangan gawin po natin yan. Yun. So, ayan na nga. Sinabi na to noon pa ni Maharlika, tapos ngayon sinabi na rin ni Atty. Hara Roque. Talagang hanggat maaari, pinipilit nila na mag-reconcile kay VP Sara simula nung siya ay talagang nanlalaban na. Nung simula nung nagsasalita na si VP Sara. Kasi nga, lalo na ngayon, na sinabi ni VP Sara na hindi ako taong madaling matakot. O, di ba? Kahit magsama-sama kayong lahat dyan at isa lang ako dito, wala akong pakialam. Hindi nyo ko kaya sa ganyan. O, ay, di ba? Yung mga ganyang banat lalo na ngayon na nakikinig sila sa mga nakikinig nila, nakikita nila kung paano ang mga bitaw ni VP Sara. Lalo nang dadami yung susuporta kay VP Sara. Ngayon pa lang, talagang aligaga sila dyan. Nakikita nila sa social media. Talagang inaakap ng mga tao yung declaration na yun ni VP Sara. Talagang tuwan-tuwa ang marami na nag-declare dyan si VP Sara. Diyan sila natatakot ngayon. Tapos yan nga, pinipilit nila makipag-reconcile. Kung totoo man tong confidential source na sinasabi nila kasi hindi naman natin alam kung sino yun eh. Pero hindi naman nagsasalita yan ng hindi talaga nangyari or walang nagsabi sa kanila eh, yung dalawang yan. Tapos yun nga, habang nakikipagganyan sila kay VP Sara, ayun, pinapakita naman nila na talagang magkakasama sila ng mga dilaw, pati si Lenny, lahat. Kasi yung tinipon nga ni Marcos Jr. sa Malacanang yung mga mayors ngayon. So, tuwan-tuwa nga daw si Lenny kay Bangag. Ganun. Huwag niyo nga kami pinaglolo ko, just me. Diba? Magsasabi kayo ng ganyan, tapos parang, close. Pagkatapos ng mga pinagsasabi ni Lenny sa'yo, tapos yung pinagsasabi mo na dinaya ka, tapos, ay, nako. Nung election, oo, kasi ang nyo ay hindi kayo maninira. Noon yun, pero nung matalo ka ng vice president, nako po, sinabi mong dinaya ka, o diba? Tapos yung mga pinagsasabi rin sa'yo ni Lenny na, ngayon, din tawag kayong nagkakainan kayo ng mga suka nyo, kasi parehas yung sinusuka ang isa't isa. Alam ng lahat ng mga Pilipino yan. Tapos ngayon, ang gusto nyo pagtulungan ay si VP Sara. Na wala namang ginawang masama sa inyo. O, di ba? Anong klase naman yan? Sinong papanigan ng mga tao? Alam niyo yung suporta kay VP Sara? Buong-buo pa rin yun, nadagdagan pa, hindi nabawasan. O, gusto niyo ng sample? Si Atty. Rowena, o, di ba? Ngayon, kay Sara yan. Kay Sara yan, kahit pa si Lenny ang kalaban yan, kay Sara yan. Kasi nga, ayaw niya kasi yung ginawa nila Risa Hontiveros, si Trillanes, si Lima. Yun ang ayaw niya, di ba? Kaya nga binibiran niya lagi si Hontiveros na nangangarap maging presidente eh. Sabi niya, ano ba yan? Kain suka? Ay, hindi niya kaya yung ganyan. O ngayon, kahit pa gaano ka gusto niya si Lenny, ano rin sasabihin niya? Di ba? Sabi niya kay VP Sara, kay Sara tuloy, kay Risa Hontiveros. Kailan mo sinabi yan na biniraman lang si Marcos or Marcos resign? Wala. Si Lenny ba? Ganon din si Lenny. Tapos ngayon, close pa sila. O, sa Risa Hontiveros nga, hindi pumupunta ng harapan ng ganyan kay Marcos. Ay si Lenny. Mas matindi yung, yung bakbaka nun, kaysa kay Risa Hontiveros. O, diba? Pare-pareha sila. Makikita mo talaga ngayon na wala silang mga paninindigan. Pare-pareha silang pansarili lang ang gusto, hindi talaga sila para sa bayan. Malinaw na yan. O, di ba? Kaya
yung mga ano nila, akala nila ilalakas sila pag nagsama-sama. Naku po. Yung negative na negative 27 na nga ang rating ni Marcos Jr. Tapos yung mga dilaw naman nasa inidoro na. Paano nyo pa ibabago ng mga sarili nyo niyan, di ba? Ay, nako. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Pwera na lang mag-magic ulit kayo. Pero yung mga ginagawa nyo naman na panloloko, panlilin lang, ang walang niya sa mga taong wala namang ginagawa sa inyo, pandadaya, mas malupit ang balik niyan.